Okay, pag-usapan natin to. Naitayo mo na, nanalo ka na, pero bakit parang gumuho ang lahat? Dito tayo papasok sa malupit na katotohanan ng pagpapanatili mula mismo sa Nehemia Kabanata 13, isang kwentong nangyari noong 432 BC. Kasi alam mo, ang totoong giyera, nagsisimula yan pagkatapos ng tagumpay. Direkta kitang tinatanong. Sigurado akong naranasan mo na to. Itinayo mo ang negosyo, sinimulan mo yung ministry, binuo mo yung pamilya. Pero bakit parang pagkatapos ng lahat ng pagod, may isang puwersa humihila sa lahat pabalik sa dati, pabalik sa gulo? Well, ang kwentong ito, para sa'yo to. Para maintindihan natin ang bigat ng sitwasyon, tingnan natin yung timeline. Halos isang dekada. Ganyan katagal na wala si Nehemia. At sa loob lang ng isang dekada, sapat na yun para yung kompromiso, mag-ugat, at para yung lahat ng pinaghirapan nila, unti-unting mabulok. At dito na magsisimula yung shocking part. Ito yung unang bumungad kay Nehemia pagbalik niya. Isang pagtataksil na galing sa lugar na hinding-hindi niya aakalain. Tingnan niyo to, ang laking sampal. Si Tobia, tandaan niyo, siya yung kaaway na gustong pumatay kay Nehemias. Yung tumawa sa pader na itinatayo nila ay isa na ngayong VIP guest. At hindi lang basta bisita, may sarili siyang malaking kwarto sa loob mismo ng templo. At sinong nagbigay? Ang mismong high priest. Ito ang pinakamasaklap na pagtataksil. Ito ang resulta kapag ang mismong liderato na ang bumigay. At anong reaksyon ni Nehemia? Hindi siya nag-schedule ng meeting. Hindi siya bumuo ng komite. Sabi sa text, labis siyang nagalit at siya mismo, gamit ang sarili niyang mga kamay, ang naghagis ng lahat ng gamit ng kaaway palabas. Isang pisikal, marahas at agarang aksyon laban sa kompromiso. Sandali, mag-pause muna tayo. May kailangan tayong matutunan na Hebrew word dito, tahar. Hindi to basta paglilinis ha. Ang ibig sabihin nito ay isang total purification. Gawing maningning, gawing dalisay, ibalik sa kabanalan. So hindi lang inalis ni Nehemia yung gamit, ipinagutos niya na itahar yung buong kwarto. Alam mo, yan ang aral. Hindi sapat na alisin lang yung problema, kailangan mong agresibong linisin at dalisayin yung mismong espasyong dinumihan nito. At yung nangyari sa templo, hindi yan isolated case. Yan yung unang domino piece na bumagsak at dahil doon, nagkaroon ng chain reaction na sumira sa buong komunidad. Tingnan natin kung paano nangyari yung domino effect. Kitang-kita nyo ba yung pagbagsak? Unang-una, tumigil ang mga tao sa pagsuporta. Dahil doon, napilitan ng mga Levita, yung mga workers sa templo, na iwanan ng ministry para maghanap buhay. At dahil walang nangangasiwa sa spiritual na buhay nila, ang Sabat, ang araw ng pagsamba, naging ordinaryong araw na lang ng bentahan. Ganyan kabilis kumalat ang kabulukan. Hindi to simpleng paglabag ha? Ang araw na dapat sagrado para sa pahinga at pagsamba. Naging isang malaking palengke, parang divisorya sa mismong araw ng linggo. Ang Sabbath, na simbolo ng tipang nila sa Diyos, naging simbolo ng kanilang pagtalikod. Ang resulta, nawawala na ang kanilang pagkakakilanlan bilang bayan ng Diyos. At muli, ang tugon ni Nehemia, walang paligoy-ligoy. Ginamit niya yung authority niya bilang gobernador. Literal niyang ipinasara ang mga gate ng city at nagbanta. Pag ginawa niyo to ulit, huhulihin ko kayo. Walang kompromiso, purong aksyon para ibalik ang kaayusan. At ngayon, dito na tayo sa pinaka-intense at pinaka-shocking na bahagi. Yung krisis na natuklasan ni Nehemia, hindi na lang ito tungkol sa mga gawi nila. Ito'y isang banta sa mismong pagkatao at sa kinabukasan ng lahi ng Israel. 50%. Kalahati. Kalahati ng mga bata, yung susunod na henerasyon, hindi na marunong magsalita ng wika ng kanilang mga ninuno, ng wika ng Juda. Isipin mo, paano nila ipapasa ang salita ng Diyos kung hindi na nila naiintindihan yung wika nito, ang mismong lengguwahe ng tipan, na mamatay. At ang naging tugon niya dito, para sa atin ngayon, ito'y marahas, nakakagulat. Pinagalitan niya sila, isinumpa, sinaktan ng ilan at pinagsasabunutan. Oo, mahirap tong basahin, pero kailangan nating intindihin kung saan nanggagaling ang matinding reaksyon na to. Dito natin makikita yung puso sa likod ng galit. Hindi to basta galit na wala sa lugar.
Ito'y isang desperadong hakbang ng isang leader na nakikitang nauulit ang kasaysayan. Naalala niya si Haring Salomon na ang pag-aasawa sa mga dayuhan ang naging dahilan ng pagbagsak ng buong kaharian. Para kay Nehemia, ang nakataya rito ay ang mismong lahi, yung bloodline kung saan manggagaling ang ipinangakong Mesiyas. So ano ang ultimate lesson ng lahat ng ito? Madali at exciting ang magtayo. Ang pagtayo ng pader, yan ay isang event. Pero ang totoong digmaan, nasa pagpapanatili. Ang pagtatayo ay parang party. Ang maintenance, yan ang walang katapusang pakikidigma. Ito yung paulit-ulit na panalangin ni Nehemia sa buong kabanata. Alalahanin mo ako, O Diyos ko, para sa kabutihan. Ito yung daing ng isang leader na pagod sa walang sawang trabaho ng maintenance. Isang trabahong madalas, walang nakakakita at walang bumapalakpak. At dito tayo magtatapos sa isang hamon para sa iyo. Sa templo ng buhay mo, ng negosyo mo, ng pamilya mo, anong mga gamit ni Tobaya ang hinayaan mong makapasok? Anong kompromiso ang kailangan mo ng ihagis palabas, ngayon din, at simula ng isang radikal na tasar? Oras na para maglinis. Pag-isipan mo yan.